Asan ang asin? Naglilipat ng bahay sina Mameng. Ipapasok na sana nila ang appliances tulad ng ref, electric fan at microwave nang bigla itong napasigaw. Asan ang asin? Ipasok muna ang asin. For the longest time, pamahiin ng maraming Pilipino ang paglalagay ng asin sa bagong nililipatang bahay. Pampaswerte raw, sabi nila. While there is no scientific explanation to confirm na effective nga ito, tama naman na importante talaga ang asin sa bahay at sa buhay. In Jesus' time, He talked about believers being salt of the earth. Among the many functions of salt tulad ng pampalasa ng pagkain, preservative din ito. Kung gusto mong huwag masira ang sariwang isda, asinan mo ito. Para i-counteract ang pagkasira ng mundo, kailangan ng Kristiyano. Let's take for instance the experience of Joshua, na accountant. To make their company's profits look higher at para lumiit ang babayarang tax, the manager asked him na magicin ang numbers nila. But as a Christian, labag ito sa paniniwala ni Joshua. In fact, he told his boss, "Sorry po, but I cannot do this. God can see what I am doing inside and outside of this office. If this means termination for me, tatanggapin ko po. Mas importante po sa akin ang Diyos kaysa sa trabahong ito." Joshua was ready to lose it all, to do what is right and will honor God. He truly acted as a salt, as a preservative in his office. How? Dahil hindi siya pumayag na gumawa ng masama na ikakasira ng pangalan at integrity ng kumpanya nila. Tayo kaya, maging sing-alat sana tayo katulad ni Joshua. Magpakaasin sana tayo saan man magpunta. Manalangin tayo. Dear Jesus, gawin mo po akong maalat na asin. Help me to become a positive influence, not so people can call me good, but so they can see the difference that you are making in my life. Your glory always, never mine. In Jesus' name, Amen. At work, in school, or sa bahay, may nagsasuggest bang gumawa ng masama? Pwedeng tungkol ito sa pangungopya, padding expense reports, o pagsisinungaling. Ask God to help you honor Him and do the right thing. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Mateo 5:13. Ako po, si Eric Totanes. Stay salty for the world.